Ma'am, sasakay na sana sila sa sasakyan, ngunit pareho silang natigil nang marinig nila ang isang bata na tinawag siya. Nakita ni Chenny ang estudyante niyang si Felicia na hindi pumasok kanina. Bakit, Felicia? Tanong niya nung nasa harapan niya na ito. Ipinakita nito sa kanyang isang gumamela na tinatago nito kanina. Happy Teacher's Day po, ma'am. Ilang sandali siyang nakatingin sa kulay pulang gumamela. Muli rin siyang tumingin sa mukha ni Felicia, nangiti-ngiti rin sa kanya. Tinanggap ni Chenny ang bulaklak at nagpasalamat sa estudyante niya. Mabuti na lang po at naubutan po kita, ma'am. Hindi po kasi ako nakapasok kanina. Sana po ay magustuhan niyo po ang bulaklak, ma'am Chenny. Pasensya na po kung yan lang pong maibibigay ko sa inyo. Wala naman po kasi akong panregalo pero galing naman po yan sa puso ko. Napangiti naman siya lalo. I like it. Maraming salamat. Na-appreciate ko. Sana maging masaya ka po ngayong araw, ma'am. Kailangan ko na po munang umuwi agad. Pumunta lang po talaga ako dito para ibigay po sa inyo regalo ko. Pinanood ni Cheneling tumakbong palayo si Felicia bago siya tumingin sa kanyang asawa na ngumiti rin sa kanya. Oh, that was cute. I bet she really loves and adores you. Ani naman ang asawa nitong si Dane. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Kuya, bakit po may dugo na naman ng damit mo? Tsaka, may sugat ka po ulit sa labi. Pinagtripan ka po ba ulit ng mga tambay doon sa kanto? Naiiyak na tanong ng 8 taong gulang na si Felicia sa nakakatandang kapatid nitong si Gael, na 15 taong gulang pa lamang. Oo ayaw yata nila makita ang maganda kong mukha kaya ako na naman ang pinagtripan nila. Alam mo na, mapangit, ayaw sa magaganda na katulad ko. Kahit na nahihirapan sa bugbog at sugat na natamo kanina, nagawa pa rin ni Gael na magbiro para lamang hindi na mag-alala ang nakababatang kapatid. Pero kuya, mukhang masakit po ang sugat mo sa labi. Nag-aalala pa rin na sabi ni Felicia. Wala lang to, huwag kang mag-alala sa kuya mong maganda. Ang mga tao kasi ngayon ayaw sa magagandang bakla Pero, kaya naman ng kuyang pagmamalupit nila, no? Nag-flip pa ng hair si Gael at pilit na itinago ang ekspresyon niyang nasasaktan. Natutulog na ba si Chantal? Opo kuya, kanina pa po siya tulog. Mabuti naman. Ikaw, bakit hindi ka pa natutulog? Hindi ba't may pasok ka pa bukas? Maagang klase mo bukas. Inintay po kasi kitang makauwi kuya. Nag-aalala po ako sa'yo kanina Ano ka ba? Sa susunod, huwag mo na akong hintayin na makauwi. Matulog ka na rin ng maaga para hindi ka antukin sa oras ng klase ninyo. Uwi ka ni Gael at lumapit na sa kanilang maliit na mesa. Inalis si Gael ang takip ng ulam. Isang tuyo at suka lang ang naroon. Kumain ka na ba, Felicia? Tumango si Felicia. Opo kuya, tapos na po akong kumain. Sabay po kami ni Chantal kumain kanina. Nagugutom ka ba ulit? Ay di ka, kain ulit tayo. Hati na lang tayo nitong tuyo. Yakag pa ni Gael sa kapatid na umiling naman. Hindi na po kuya, busog pa po ako. Sa'yo na lang po yan. Sigurado ka? Opo kuya. Okay, sige. Matulog ka na dyan sa tabi ni Bunso. Maaga pa kitang gigisingin bukas ha. May pasok ka pa. Nag-absent ka na kanina. Hindi pwedeng mag-absent ka ulit bukas. Tumayo na si Felicia at lumapit sa kinahihigaan ng kapatid. Good night na po, kuya. Matapos si Gael na kumain, nagligpit pa siya sa loob ng kanilang bahay. Inayos niya rin ang mga chicharon na paninda niya. Bukas ng tanghali pa siya maglalaga ng tinda niyang balot para mainit pa rin mabili sa kanyang mga suki. Sigurado ako matutuwa si Felicia nito bukas. Mahinang sabi ni Gael sa sarili habang nakatingin sa school shoes na binili niya kanina para sa kapatid niya.
Lumang-luma na kasi ang gamit na school shoes ni Felicia. Gamit na ito simula pa noong grade 1 pa lamang siya. At kahit hirap na itong gamitin at halos butas-butas na, patuloy pa rin itong sinusuot sa eskwela. Mabuti na lang kanina habang nagtitinda si Gael sa ukay-ukay, nakakita siya ng school shoes na tamang-tama sa sukat ng kapatid niya. At mas lalong pinalad siya ng ibenta ito ng tindera sa abot kayang halaga. Sa wakas, matapos ang ilang taon, mapapalitan na rin ang lumang school shoes ni Felicia at hindi na ito mahihirapan na magsuot ng sapatos sa eskwela. Talaga po kuya, para po sa akin to. Tama nga si Gael. Sobrang natuwa si Felicia nang pagising nito sa umaga para maganda ng pumasok sa eskwela ay nakita nito ang bagong school shoes nito. Hindi naman talaga yun bago pero para sa kanila ay bago na yun. Oo, binili ko yan kagabi dun sa mga nag-uukay-ukay. Nagustuhan mo ba? Nakangiti naman tumango si Felicia. Opo kuya, nagustuhan ko po. Napangiti na rin si Gael sa reaksyon ng kapatid. O sige na, kumain na ng almusal at maligo na rin. Baka malate ka pa sa klase mo. Sobrang masaya nga si Felicia sa bago niyang school shoes. Habang naglalakad siya papunta sa eskwelahan nilang malayo sa kanilang bahay, ay pakanta-kanta pa siya. Aba, bagong school shoes mo Felicia. Puna ng kaibigan niya na si Agatha. Oo, binili sa akin ni kuya kagabi. Kaagad na sumabat ang isa pang kaklase na lalaki ni Felicia na nasa likuran ng upuan. Anong bago dyan? Mukhang napulot nga lang ata ng kuya niya yan sa basura eh. Ang pangit kaya? Tsaka ang luma no? Napatungo naman si Felicia sa sinabi ng kaklase niya habang si Agatha naman ay agad siyang pinagtanggol. Ang sama naman ng ugali mo, Miguel. Bakit? Nagsasabi lang naman ako ng totoo ah. Talaga namang mukhang luma na yung bago niyang school shoes. Hindi tulad no sa akin. Tamo, makintab pa oh. Namewang si Agatha. Bago't makintab nga ang mga gamit mo. Magaspang naman yung ugali mo. Di wala rin. Uy, balik na kayo sa upuan yun. Nandiyan na si Ma'am Shenny. Sigaw ng kaklase na lang nakabantay sa pinto at doon naglalaro ng pogs. Kaagad na bumalik sa kanilang mga upuan ng kaklase niya at hinintay na pumasok sa loob ng silid-aralan ang guro nilang si Shenny Malik na ubod talaga ng sungit at talagang kinakatakutan ng mga bata. Pick up the trash under your chairs and throw it in the trash can. Mariin na utos ng masungit na guro na agad namang sinunod ng ilang estudyante na may basura sa ilalim ng upuan. Kilalang kilala si Shenny Malik sa pagiging masungit niyang guro. Halos lahat ng estudyante at maging mga kapwa guro niya ay takot sa kanya. Wala siyang kaibigan kahit isa sa mga ito. Kahit pa 3 taon na mula nang bumalik siya sa pagtuturo. Maliban kasi sa pagiging masungit niya, kilala rin si Shenny sa pagiging mayaman. Ang kanyang asawa na si Dane Malik ay may-ari ng malaking real estate company. At galing din siya sa isang prominenteng pamilya. Kahit na marami na siyang yaman at hindi na kinakailangang magtrabaho, pinipili pa rin ni Shenny na maging isang public school teacher dahil sa hilig at pagmamahal niya sa pagtuturo. Hirap siyang bitawan ng bagay na talagang nagbibigay sa kanya ng kaligayahan. Suportado naman siya ng kanyang asawang si Dane, kaya heto siya at muling nagbabalik sa kanyang piniling propesyon. Kahit na hindi madaling makisama sa mga kapwa guro o sa kanyang mga estudyante, para kay Shenny ang pagtuturo ang nagbibigay ng halaga sa kanyang buhay. Ngunit talagang may kasamaan ang ugali niya. Ang pag-usapan ng mga co-teachers niya ay hindi na bago para kay Shenny. Palibhasa mayaman at hindi takot mawala ng lisensya, kaya ganyan na lang kagaswang ang ugali. Hindi pa man nakakalabas ang faculty office si Shenny, narinig niya na ang sinabing yon ng kapwa niya guro sa mga kasama sa loob. Hindi na yun pinagtuunan ng pansin pa at bumalik na siya sa classroom niya. Dala ang files na kinuha niya kanina mula sa loob ng faculty office. What the? Ganun na lamang ang gulat ni Shenny nang bigla na lang may isa sa mga estudyante niya ang nakabangga sa kanya nung pumasok siya sa silid-aralan. May kung anong mabaho na natapon sa skirt niya kaya masamang tiningnan niya ang batang babae na ngayon ay takot na takot ang itsura. What the hell was that?
Sorry po, ma'am. Natatakot na sabi ng batang babae. Hindi ko po napansin na papasok po kayo. Pasensya na po talaga, ma'am. Hindi ko po sinasadya na mabangga kayo. Naiinis na pinahid ni Channelie ang natapon sa skirt niya. Hindi niya gusto ang amoy nun. Bakit ang baho? Ano bang tinapon mo sa akin? Gosh, it stinks. Bagoong po, ma'am. Iyan po kasing ulam ko. Naiinis si Channelie dahil mabaho na ang skirt niyang kakabili niya lang sa Gucci noong isang araw. Ngunit hindi niya naman pwedeng pagalitan ng estudyante niya, kaya tumuloy na lang siya sa pagpasok sa loob at gumamit ng tissue para punasan ang basa. Ano ba naman yung ulam mo, Felicia? Bakit ang baho? Kaya pala mabaho ka rin kasi ganyan palaging ulam mo. Malakas pa na nagsigawan at pinagtawanan siya ng mga iba pang estudyante na nasa likod ng upuan niya sabay tawa ng malakas kaya pati ang iba pang estudyante ay nakitawa na rin. Sinabi ko bang tumawa kayo? Galit na sigaw ni Channelie sa mga ito kaya agad naman silang natahimik. Hindi ba't ang sabi ko sa inyo ay sakalang kayo mag-iingay kapag sinabi ko na. Kung uulitin niyo pa yan magpapaquiz ako mamaya. Hindi na ulit nag-ingay ang mga ito at ang batang babae na nakabangga sa kanya kanina ay bumalik na sa upuan nito at pinili na wag na lang kumain dahil wala na rin itong ulam at sigurado rin ng bata na pagtatawanan na naman ito ng mga kaklase. Ma'am, bakit niyo naman po binigyan ng 0 ang anak ko? Iyak po siya nang iyak nung umuwi siya. Ang sabi niya ay pinagalitan niyo pa raw po siya. Ayaw na ayaw ni Channelie na nakakarinig siya ng reklamo ng mga magulang kaya hindi niya hinahayaan na matapos nito ang sasabihin. Tinuturuan ko lang na magandang asal ang anak ninyo. Ngayon, kung ayaw ninyong pinapagalitan ko siya, turuan mo rin na magandang asal ang anak mo. At tungkol naman sa score niya, wala na ako magagawa dahil yun naman talaga ang nakuha niyang score. Nag-alangan naman ang ginang na muling magsalita. Marahil ay hindi nito inaasahan ang tapang sa kanyang tono. Sana'y binigyan mo na lang po siya ng kahit peking score man lang. You want me to fool him just to make your son happy? Is that what you're trying to say, ma'am? Inis niyang sabi. Mrs., ipapaalam ko lang sa'yo na wala sa bokabularyo ko ang pandaraya. It is not my responsibility to make your son happy. Ang responsibilidad ko ay turuan sila ng mga dapat nilang matutunan sa pag-aaral nila at hindi lokohin ang kanilang mga sarili. Natameme na lang sa kanya ang ginang habang ang mga kasama nila roon sa loob ng office ay nagkatinginan na lang din sa gulat. Mas lalo pa silang nabigla nang tumayo na si Channelie at iniwan doon ang ginang na nagrereklamo. Hindi naman talaga gusto ni Channelie yung mga magulang na ayaw turuan ng magandang asal ang anak, pero nagagalit kapag pinapagalitan na ng mga guro. Han, may problema ba? Bakit parang mas mainit pa yata ang ulo mo ngayon? Malambing na tanong kay Channelie ng asawa niyang si Dane, subalit hindi niya ito pinansin at tumuloy na siya sa pag-akyat sa hagdan at pumanhik sa kwarto nilang mag-asawa. Kung anong ugali ni Channelie sa paaralan, ay ganon din siya sa bahay nilang mag-asawa. Madalas siyang masungit sa kanilang mga kasambahay. At pati kay Dane ay ganoon din ang pakikitungo niya. Madalas siyang malamig at tila walang pakialam sa asawa niya. Kaya't hindi maiwasan ni Dane na minsan ay isipin na wala siyang pagmamahal para dito. Mahigit 5 taon na silang kasal. Ngunit bihira lamang talagang magpakita ng lambing si Channelie. Sa kabila ng kanyang pagiging cold, hindi ito naging dahilan para maghanap ng iba si Dane. Alam ni Channelie na mahal na siya ng kanyang asawa at talagang napakahaba ng pasensya ni Dane pagdating sa kanilang relasyon. Ginagawa naman ni Dane ang lahat upang iparamdam kay Channelie na kahit ano pa man ang ugali niya, hindi magbabago ang pagmamahal nito para sa kanya. Han, hindi nga nagkamali ang naisip si Channelie. Sinundan nga siya ng kanyang asawa na kakauwi lang sa trabaho. Lumapit ito at naupo sa tabi niya. Is there something wrong? Umiling si Channelie bilang tugon. No, I'm just tired.
Bahagyang dumi pa naman si Dane para sabihin na lumapit siya at yakapin siya nito. Umusog naman siya ng upo at yumakap sa kanyang asawa. Hindi vocal si Chenely sa kanyang nararamdaman, pero kabisado na siya ng kanyang asawa kaya naman alam na nito kung ano ang gagawin at kung ano ang gusto niya. Do you feel recharged now? Tumango siya. Yeah. Kahit pa hindi niya nakikita, ramdam ni Chenely ang pagngiti ng kanyang asawa. Hinalikan din ito ang tuktok ng ulo niya at niyakap siya ng mas mahigpit. Magpahinga ka lang. I'll hug you. Malambing na sabi ni Dane. Ito rin ang isang bagay sa mga minahal ni Chenely sa kanyang asawa at dahilan kung bakit pinili niyang magpakasal dito. Kahit gaano pa mang kagaspang ang ugali niya, ay mahal na mahal pa rin siya ni Dane at inintindi siya nito. Alam ni Chenely na minsan ay nakakaramdam din ang kanyang asawa ng insecurities, lalo na sa tuwing nafe-feel nito na wala siyang pagmamahal para dito pero hindi niya talaga alam kung paano ba siya magiging vocal sa kanyang nararamdaman dahil para bang hindi dumadaloy sa dugo niya ang pagiging malambing. How's your day? Maya-maya pa ay tanong ni Chenely sa asawa. Nang hindi ito sumagot, nagtataka na tiningala niya ito. Kaya naman pala tahimik na ito dahil nakatulog na. Hinayaan na muna ni Chenely na magpahinga ang asawa dahil alam niyang mas pagod ito dahil malaking kumpanya ang hinahandle nito. Muli niya naman itong niyakap hanggang sa hindi niya naman namalaya na nakatulog na rin pala siya. Sa ngayon ay kitang-kita sa mukha ng batang si Felicia ang takot habang nakatayo ito sa harapan ng gurong si Chenely na hindi naman natutuwa dahil hindi na ginawa ng bata ang takding aralin na ibinigay niya sa kanila noong isang araw pa. Ano? Simpleng takdang aralin hindi mo pa rin nagawa? Hindi ba sinabi ko na sa inyo na ayaw kong papasok kayo dito nang walang dalang takdang aralin or else ibabagsak ko kayo? Nakatungo ang batang babae na halos naiiyak na sa takot. Sorry po ma'am, nakalimutan ko po kasi na may takdang aralin. Sumama po kasi ako kay kuya na magtinda po kahapon at nagbantay din po ako sa kapatid ko. Nagtrabaho rin po kasi ang kuya ko kagabi kaya hindi ko na po nagawa ang pinapagawa nyo. Lalo pat iyak po ng iyak ang kapatid ko. Naiinis na nilapag ni Chenely ang papel ng bata sa desk niya. Aba hindi ko nakasalanan yun. Pwede ba wag mo na nga akong dadaanin sa kapaawa-awahan yung ganyan? Hindi yan uubra sa akin. Pasensya na po talaga kayo teacher. Pangako hindi na po mauulit. Hindi ko na po kakalimutan gawin ang takdang aralin ko sa susunod. Promise po yan. No. Tumayo ka lang dyan hanggang matapos ang klase ko sa inyo. Don't sit down until I say so. Tumango ang bata. Opo, ma'am. Pinatayo nga ni Chenely ang bata sa loob ng ilang minuto bago pinaupo ulit dahil nakakaawa naman kung tatayo lang hanggang sa matapos ang klase. Isa sa mga kinaayawan sa kanya ng mga magulang ay ang pagiging malupit niya raw sa mga bata at ang pangbabagsak niya sa mga ito. Pero para kay Chenely, hindi naman pagiging malupit ang ginagawa niya, kundi pagtuturo sa kanila ng tamang asal na hindi nagagawa ng ibang guro dahil ang iba ay mas takot pa sa kanilang mga estudyante. Ma'am, pauwi na sana si Chenely dahil naghihintay na sa kanyang asawa niya sa parking lot nang hawakan ng batang babae ang damit niya. Kunot noon na tiningnan niya ang batang babae na walang takdang aralin kanina. Gusto ko lang po sana na humingi ng pasensya sa inyo kasi hindi ko po nagawa ang pinapagawa ninyo. It's okay. Basta next time gusto ko na magagawa mong mga assignment mo. Ngumiti sa kanyang bata. Opo ma'am, pangako ko po yan. Salamat po. Nang bitawan na ng bata ang damit niya ay iniwan niya na ito. Pumasok siya sa loob ng sasakyan ng kanyang asawa at mabilis na humalik sa pisngi nito. Han, may pinagalitan ka na naman bang mga bata? Malumanay na tanong ni Dane sa asawa. Kanina kasi narinig ni Dane nang pauwi ng mga magulang kasama ang anak na nagsusumbong kasi may isang bata na naman daw na pinagalitan si Chenely at pinatayo rin daw nito sa loob ng ilang minuto. Yes, meron. I couldn't help. Napakatigas ang ulo nila. Hindi mo lang nila ginagawang kanilang mga takdang aralin. Sagot ni Chenely. Baka naman may mga dahilan din sila.
You shouldn't judge them. I don't care about the reason. Kung ano man ang problema niya sa bahay nila, aba hindi dapat nila dinadala yon dito sa school. Tumango na lamang si Dane sa asawa. Kung dudugtungan pa niya ang sinabi, abay mas lalo lang na magagalit si Chenely at mauuwi na naman ang lahat sa away. Felicia! How many times do I have to tell you na ayaw akong nakikipag-usap ka sa katabi habang nagtuturo ako dito sa harapan niyo? Ines na saway ni Chenely sa madaldal na estudyante. Sorry po ma'am, nagtatanong po kasi ang katabi ko kaya sumagot po ako. That is not a valid excuse. And you? Itinuro niya ang katabi ni Felicia. Pag may tanong ka, sa akin ka magtanong. At hindi dyan sa katabi mo dahil mas alam ko ang sagot. Gusto niyo bang palabasin ko kayo ngayon? Agad na umiling si Felicia. Hindi po ma'am. Pasensya na po kayo. Hindi na po ulit kami mag-iingay. Kakauwi lamang ni Gael sa kanilang bahay mula sa pagtitinda ng balot nang mapansin ng kapatid na si Felicia na nakaupo sa higaan at mukhang malalim ang iniisip. Oh, anong nangyari? Tanong ni Gael at naupo sa tabi ng kapatid. May nang-away na naman ba sa'yo? Sabihin mo sa akin kung sino, aawayin din sila ng kuya. Wala naman pong nang-away sa akin kuya, sagot ni Felicia. Kung wala, bakit ganyan ang mukha mo? Mukhang napakalungkot mo. Kasi kuya, lagi po ako napapagalitan ng teacher ko. Malungkot na sabi ni Felicia. Bakit naman? Nakukulitan po yata siya sa akin eh. Sa aming lahat. Masungit ba ang teacher mo? Tumango si Felicia. Opo, kuya. Kahit po maganda siya at parang anghel ang itsura, para rin po siyang may tumutubong sungay. Mahina namang natawa si Gael sa sinabi ng kapatid. Alam ni Gael na minsan ay may pagkamakulit at madaldal din talaga tong kapatid niya, kaya hindi na siya nagtataka kung napapagalitan man ito ng guru nito. Intindihin mo na lang ang guru mo, Felicia. Baka naman talagang naging madaldal at makulit ka sa classroom ninyo. Bawasan mo na lang kaya ang pagiging madaldal at makulit mo kapag nasa oras ng klase para hindi ka niya pagalitan. Opo kuya, hindi na po ako magiging madaldal at makulit sa susunod, sabi ni Felicia, sabay taas ng isang kamay. Si Gael naman ay lumapit sa kanilang maliit na lababo para hugasan ang binili niyang kalahating kilo ng manok. Mas mabuti nang gawin niya ang lahat ng trabaho na kailangan niyang gawin habang tulog pa ang bunso niyang kapatid na si Chantal. Kapag nagising na kasi ito at nakita niya ang kuyang si Gael, tiyak na iiyak na naman ang kapatid nila. Ano pong binili mo kuya? Usisa ni Felicia. Eto, bumili ako ng kalahating kilo ng manok sa palengke. Wow, talaga kuya? Maririnig sa boses ni Felicia ang saya dahil ngayon lang ulit sila makakapag-ulam ng manok. Napangiti naman si Gael sa reaksyon ng kapatid niya. Oo, hindi ba ang sabi mo sa akin ay hindi ka nakakain sa loob ng silid-aralan niyo dahil nababahuan ang mga kaklase mo sa ulam mo? Bukas, makakakain ka na sa loob ng classroom niyo kasi hindi na mabaho ang ulam mo. Opo kuya, pero alam mo ba kuya, hindi ko po alam kung bakit sila nababahuan sa ulam kong bagoong. Hindi naman kaya minsan ay tuyo. Masarap naman yun, 'di ba kuya? Oo naman. Masarap talaga ang bagoong ang tuyo. Pero kailangan mong maintindihan na hindi lahat tulad natin ay gustong bagoong kaya sila nababahuan sa bagoong. Tsaka yung iba naman sa kanila hindi pa nakakatikim ng ganun. Paliwanag ni Gael sa kapatid. Sa bagay po kuya. Mayayaman din po kasi mga kaklase ko. Ang iba po sa kanila ay Jollibee ang baon. Jollibee po bang tawag doon kuya? Jollibee. Ay, opo, yun nga po. Tsaka yung McDo. McDo yun. Pagtatama ni Gael, nabahagya naman natawa sa pagiging cute ng kapatid. Opo, yun nga. Kaya po siguro ayaw nila sa ulam ko kasi mas babango yun sa kanila. Ano po kayang lasa ng Jollibee at McDo, kuya? Sandaling natigilan si Gael sa ginagawa. Hayaan mo. Mag-iipon ako para sa birthday mo, kakain tayo sa mga yan. Talaga po, kuya? Oo naman.
Yay! Excited na po ako, kuya! Ngumiti lang si Gael sa kapatid at naisip na ngayon pa lamang ay kailangan niya ng simula ng pag-iipon para naman maranasan din ng dalawa niyang kapatid ang mga nararanasan ng iba pang mga bata. Muli na namang napagalitan ni Chenny ang estudyante niyang si Felicia dahil nahuli niya ito na nagsasagot ng assignment sa mga kaklase nito. Kapalit ay pera o kaya naman ay baon ng mga ito. Kaya bilang parusa, sinabihan niya ang bata na magwalis sa may office. Sorry po talaga ma'am, ginagawa ko lang naman po yun dahil nagugutom po ako. Promise hindi ko na po uulitin yun. Paghingi ng paumanhin ni Felicia sa guro. Dapat lang. Ayaw na ayaw kung ikaw ang gumagawa ng gawain ng iba. Do you understand? Tumango ulit ang bata. Opo ma'am, pasensya na po ulit kayo. Sige, magwalis ka na riyan. At kapag tapos ka na, pumunta ka sa office ko. Sabi ni Chenny bago iniwan doon ng bata. Samantalang dahil nga sa pagiging masungit ni Chenny, palagi siyang usap-usapan ng mga co-teachers niya sa tuwing wala siya dahil hindi naman nila kaya na pag-usapan siya kapag nasa malapit lang siya. Para kay Chenny, magaling lamang sila kapag wala siya. Pero kapag malapit na siya sa kanila, tumitiklop agad sila. Bakit kaya sobrang sungit ni Miss Chenny, ano? Kung ako siya, hindi na ako magsusungit, ano? Napakaganda ng buhay niya. Maganda siya. Mayaman. Tsaka may asawa pa na sobrang gwapo at mayaman din na may-ari ng kilalang real estate. Sabi pa ng isang guro na sinang-ayunan naman ng iba. Ang pag-uusap na yon ay narinig ni Felicia na nasa labas at hindi naman maiwasan ng bata na hindi pakinggan ng mabuti ang usapan ng mga ito. Baka may problema sila ng asawa niya. Alam mo na, baka naglolo ko na. Wika ni Eva. Parang di naman yun ang dahilan. Sabi naman ng gurong si Marites na sandaling tumigil sa ginagawa niya. Kahit sobrang busy ni Mr. Malik sa trabaho, sa malaki nilang kumpanya, nagagawa pa rin yun na sunduin si Ma'am Shanely pagkatapos ng klase. Mukhang patay na patay nga kay Ma'am Shanely si Sir Malik. Sobrang mahal na mahal siya ng asawa niya. May nabasa pa nga akong interview noon ni Mr. Malik. Grabe talaga ang pagmamahal niya kay Ma'am Shanely. Nakakaingit yung pagmamahal niya dun kay Ma'am Shanely. Alam niyo, ang alam ko kaya raw nagkaganyan si Ma'am Shanely dahil niloko raw ng dati niyang kasintahan. Sabi naman ng isang gurong si Chicago na siya namang source ng lahat ng chismis sa kanilang office. Nagkaroon nga daw ng anak ang dalawa. At ang masaklap pa ron, nang nabuntis si Ma'am Chenny, hindi raw pinanagutan ng ex-boyfriend niya kasi karelasyon din daw ng ex-boyfriend niya ang matalik niya ring kaibigan. Nag-cheat daw ang dalawa kay Ma'am Chenny. Namatay din daw yata yung anak nila. Paano? Nagkasakit daw sa puso. Inborn na raw ang sakit dun sa puso Ayun, hindi na kayang agapan kahit gaano pa siyang kayaman. Nakilala niya lang daw si Sir Dane. Ikinasal sila kaso hindi na magkaanak ang dalawa. Nagkaroon din daw kasi ng sakit yang si Ma'am Chenny sa ovaryo after niyang ipanganak nung namatay niyang anak. Huy, isan mo naman narinig yan, Ma'am Marian? Kunot noon na tanong naman ni Marites. Sus, usap-usapan din yan dun sa faculty nung isang araw. Mukhang yun nga raw ang dahilan kaya masungit siya ganong. Dati naman daw masayahin naman niyang si Ma'am Shanely. Pansin niyo, sa tagal niya na dito, wala man lang siyang kaibigan sa ating lahat. Mukhang may bitter reason nga. Nagkatinginan ng tatlong guro at tumango. Sa tingin ko nga yun nga din talagang dahilan, no? Parang sabay kibit balikat naman ng isa. Pero matagal naman na yun, diba? Masaya naman siya ngayon sa married life niya. Mahal na mahal din siya ng asawa niya. Bakit hindi niya na lang kalimutan yun? Mahirap din kaya sa isang ina na mawala ng anak. Kahit gaano pa yung katagal, talagang hindi na mawawala ang sakit. Mahirap maghilom. Halos hindi na nga yun maghihilom Kaya hindi na rin ako magtataka kung yun nga ang dahilan niya. Kung sa bagay. Si Felicia na narinig ang lahat ay napaisip. Kaya pala gano'n na lamang kasungit ang teacher niya dahil sa nangyari sa anak nito.
Kawawa naman pala si ma'am. Siguro hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakaka-move on. Sabi ni Felicia sa sarili. Kailangan ko na pala maging mabait kay Ma'am Chenely. Dapat, hindi na ako maiinis sa tuwing pinapagalitan niya ako kahit wala naman akong kasalanan kasi kung ako walang mama, siya wala naman ng anak. Makalipas ang ilang sandali ay nakita ni Felicia ang guro niyang si Chenely na naglalakad palapit. Nakatitig siya sa kanyang guro nang may awa sa mga mata kaya nang mapansin ni Chenely ang mga titig niya ay nagkunot noo ito. Why are you looking at me like that, Felicia? Umiling si Felicia. Wala po, ma'am. Tuloy ko na po ang paglilinis. Bagaman nagtataka si Chenely, tumuloy na siya sa pagpasok sa teacher's office kung saan ay agad naman na natahimik ang mga gurong nasa loob nang pumasok siya. Pinahirapan ka na naman ba ng teacher mo, Felicia? Tanong ni Gael sa kapatid na ngayon ay nakaupo na sa silya sa kanilang hapagkainan at ginagawa ang assignment nito. Tumigil si Felicia sa ginagawa at tiningnan ng kuya nitong naupo sa tapat niya. Opo, kuya. Pero ngayon po ay alam ko ng dahilan kung bakit ganun lang po kasungit si Ma'am Chenely. Bakit? Narinig ko po kasi sa usapan ng iba ko pong mga teachers kanina na kaya raw po ganun kasama ang ugali ni Teacher Chenely ay dahil daw po nawalan siya ng anak. Sabi po nila na namatayan daw po siya ng anak. Nakikinig ka sa usapan ng mga matatanda. Hindi ba ang sabi ko sa'yo bawal yun? Agad na umiling si Felicia. Hindi ko naman po sinasadyang marinig yung pag-uusap nila, kuya. Doon po kasi ako banda sa may office nila nung pinaglilinis ako ni Ma'am Chenely kaya rinig na rinig ko pong pag-uusap nila. Ganun ba? Pero next time iwasan mo makinig sa mga pag-uusap nila. Baka mas lalo ka lang mapapagalitan yan. Opo, kuya. Tumayo naman si Gael. Bantayan mo muna si Chantal ha, magsasaing lang ako. Opo, kuya. Sagot naman ni Felicia at hiharap ang bunsong kapatid. Chantal, halika muna kay ate. May gagawin daw si kuya. Bawal kang maging magulo. Habang nagsasaing si Gael, ay nilalaro naman ni Felicia ang bunso nitong kapatid. Kuya! Maya-maya pa'y tawag ni Felicia sa kuya nito. Bakit? Kung si Ma'am Chenely po ay mahal na mahal ang anak niya at kahit po matagal na siyang wala, ay hindi niya pa rin po makalimutan ang anak niya. Bakit po kaya si Mama nagawa po tayong iwan? Nahinto naman si Gael sa pagpapaapoy ng mga panggatong. Ilang segundo rin siyang nag-isip kung anong isasagot niya sa kapatid niya. Iba-iba naman kasi mga magulang, Felicia. Si Mama kasi, kailangan natin na maintindihan na hindi siya handa na maging ina sa ating tatlo. Ayaw niya na magkaroon ng anak dahil para sa kanya, suliranin daw tayong mga anak niya. Si Ma'am Chenely naman, baka handa na talaga siyang maging ina. Ang kaso, pinagkait nga lamang sa kanyang pagkakataon na maging ina. Iba-iba rin kasi ang mga nanay, Felicia. Tulad ng mga tao, hindi tayo pare-pareho. Kaya ganon si Mama, dahil ganon na talaga ang pananaw niya. Pero kuya, sana hindi na lang po nabuntis sa atin si Mama, no? Ha? Nauutal na tanong ni Gael at nilingon ng kapatid. Bakit mo naman biglang nasabi yan? Kasi po, kung wala tayo, hindi siguro siya maghihirap. Hindi rin siguro natin naranasan ng ganitong hirap. Lalo na si Chantal. Hindi naman agad nakasagot si Gael sa sinabi ng nakababatang kapatid. Ilang beses nang napalunok ng laway si Gael at pakiramdam niya sa bawat paglunok niya ay mas lalo lamang siyang nahihirapan. Pakiramdam din ni Gael ay may kung anong kumunot sa puso niya. Aaminin niyang nasaktan siya sa iniisip ng kapatid niya. Pero hindi niya naman masisisi si Felicia kung bakit ganon ang iniisip nito. Kahit naman siya ay hindi rin maiwasan na ganon din ang isipin. Felicia, huwag mong isipin ang ganyang mga bagay. Masyado ka pang bata para maintindihan kung anong dahilan ni Mama. Kapag nasa tamang edad ka na, baka kahit papaano, maintindihan mo na rin siya.
Sa kabila ng ginawang pag-iwan sa kanila ng kanilang ina, ayaw pa rin ni Gael na magtanim ng galit sa puso ang mga kapatid niya sa ina. Oo nga at masakit at mahirap ang ginawa nito, pero ayaw niyang mapuno ng pagkamuhi ang damdamin ng mga kapatid niya dahil alam ni Gael na walang magandang nagagawa sa ating mga sarili ang galit. Sana nga po kuya, sana po dumating yung araw na maiintindihan ko rin po si mama. Tulad ng pag-intindi mo po sa kanya. Sigurado ako na maiintindihan mo rin siya. Marahil hindi pa nga lamang sa ngayon dahil napakabata mo pa. Hindi pa nagre-ring ang bell dahil maaga pa naman, kaya pwede pang maglaro ang mga estudyante. Si Felicia ay mag-isang naglalakad. Hindi kasi siya pwedeng sumama sa kaibigan niyang si Agatha kahit pag gusto niya dahil ayaw ng mama ni Agatha sa tuwing sumasama siya dito. Ang sabi kasi ng mama ni Agatha, marumi raw siya. At baka magkasakit daw ang anak nito kapag siya ang kasama. Nakita naman ni Felicia ang guro niyang si Kennedy. Dumaan ito sa harapan ng ilang mga nanay na nagbabantay sa kanilang mga anak. Narinig ni Felicia na bumati sila kay Ma'am Kennedy na tipid lang nito ang sinagot. Susundan sana ni Felicia ang guro niya para tulungan ito na magdala, subalit narinig niya ang pag-uusap ng mga nanay at kung ano-ano mga sinasabi nila sa guro. Masama raw talagang ugali nun. Hindi na ako magtataka kung hiwalayan man siya ng mayaman niyang asawa. Kahit sino naman siguro hindi rin magagawa na magtagal sa magaspang niyang ugali. Sabi ng isang ginang. Naku, sinabi mo pa. Sana nga mapatalsik na riyan dito sa paaralan na to. Sa tuwing nakikita ko yan, naku naririndi talaga ako sa kanya. Parang napakayabang pa niya. Wika naman ng isa pang ginang. Totoo. Pero mayaman kasi at may koneksyon Kaya siguro ganyan. Akala mo kung sino na. Alam mo ba, pakiramdam ko ay hindi naman talaga siya magaling na guro. Hindi totoo ang mga sinasabi nila na magaling siya. Baka nga kung ano-anong walang kawalang yaan ang tinuturo niya sa mga bata Narinig ko may sinusungitan na naman daw na nanay ng isang estudyante niya ang guro na yun. Paano? Nakiusap lang naman yung nanay na yun para sa anak niya tapos yung akala mo kung sinong guro na nagsusungit na. Naalala naman ni Felicia kung ano ang sinabi ng kuya niya sa kanya tungkol sa mga taong mapanghusga. Ang sabi ng Kuya Gael niya, kahit kailan ay hindi raw naging tama na mahusga tayo ng kapwa, lalo na kung hindi naman natin sila lubos na kilala o hindi natin alam kung ano ang kanilang pinanggagalingan. May mga tao raw kasi nagagawa ang isang bagay na yon o kaya naman ay nakakapagdesisyon dahil may malalim silang pinaghuhugutan. Hindi natin alam kailanman kung ano bang kwento ng bawat isa sa atin kaya hindi rin tayo pwedeng manghusga ng kapwa. Ang mga ginang na ito ay hinuhusgahan ng kanyang guro. Kahit na hindi pa naman nila alam kung ano nga ba talaga ang tunay na dahilan at naging ganon ang ugali ni Ma'am Kennedy. At mas lalong hindi nila alam kung ano nga ba ang buong kwento ng buhay ni Ma'am Kennedy. Mawalang galang na po sa inyo. Ngunit sa tingin ko po ay wala po kayong karapatan na husgahan at pagsabihan ng kung ano-anong mga magaspang na salita ang guro dahil hindi yun naman po siya kilala. Depensa ni Felicia sa kanyang guro na hindi naman nagustuhan ng mga ginang. Aba, sino ka ba? Bakit ka nakikialam dito? Pagalit na tanong ng isang ginang. Isa po ako sa mga estudyante niya at ang turo po sa akin ng aking kuya, huwag po tayong manghuhusga at magsabi ng kung ano-ano tungkol sa isang tao na hindi naman natin lubos na kakilala. Matatanda na po kayo. At hindi hamak na mas alam niyo po yan kesa sa isang katulad kong bata pa. Nako, wag mo nga ipagtanggol ang guro mo, Ineng. Sinasabi lamang namin kung ano ang sa tingin namin sa kanya. At sa tingin namin na yun ang totoo dahil yun din naman ang tingin sa kanya ng ibang mga tao. Giit pa ng ginang. Ang lahat ng yan ay narinig niyo lamang po mula sa ibang tao. At maging sila, hindi rin po nila sigurado sa kanilang mga sinasabi tungkol sa aking guro. Paano naman po kayo nakakasiguro na totoo nga hong nakalap ninyong kwento? Kung hindi yun naman po siya lubusan na kilala. Kunot noon na usisa ni Felicia. Ginang, kailangan niyo pong malaman na hindi po lahat ng naririnig niyo ay totoo.
Sana rin po ay huwag kayong humiling ng ikakasama ng iba. Dahil kapag sa inyo po hiniling na mangyari yon, tsak po ko na hindi niyo po yun magugustuhan. Nang dahil sa sinabi ng isang musmus na bata, natameme ang mga nakakatanda at hindi malaman kung ano ang isasagot. Siya nga pala, Ginang. Alam niyo po ba kung anong tunay na dahilan kaya nasungitan ni Ma'am Shenely ang nanay ng isa sa mga kaklase ko? Dahil po yun sa gusto niyang paniwalain ni Ma'am ang anak niya na nakuha siya ng mataas na score. Kahit hindi naman siya nag-aral ng mabuti. Ang hindi alam ng mga ito, kanina pa palang nakikinig sa kanila si Shenely at hindi maiwasan ni Shenely na mapaisip kung bakit nagawa pa rin ng batang si Felicia na ipagtanggol siya sa mga taong nagsasabi sa kanya ng kung ano-ano sa kabila ng pagiging masungit niya dito at lagi niya pa itong pinapagalitan. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout pala sa ating tagapakinig na si Saturnina Tolentino. At ang comment niya, talagang kapag mapagkumbaba ang isang tao, ay malaki ang posibilidad na umangat ang kanyang pamumuhay. Tunay na tama ang nasa Biblia. Ang nagpapakababa ay itinataas at ang nagpapakataas ay ibinababa. Ganon ang nangyari kay Albert at Sir Mike. At shoutout rin kay Chick Mangubat. Ang sabi niya naman na dapat tayo magpakumbaba at huwag sumuko sa mga challenges sa buhay dahil ito ang magbibigay ng daan patungo sa kapayapaan at ligaya sa buhay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Han, mukhang malalim ang iniisip mo ah. What is it? Puna ni Dane. Kasi Han, narinig ko kanina yung isa sa mga estudyante ko. Ipinagtanggol niya ako sa mga magulang na naroon. Na kung ano-ano mga sinasabi tungkol sa akin. Aniya. Really? Yes. Apparently sinisiraan ako ng ilan sa mga magulang na naroon. At yung batang to, yung buong tapang na lumapit sa kanila para ipagtanggol ako. At hindi niya alam na naroon ako. She did it. Kahit pa alam niya na hindi ko malalaman yun. Napangiti naman si Dane sa kanyang sinabi. Aba, nakakatuwa na may ganyan pa pala mga bata ngayon ano. Maayos ang naging pagpapalaki sa kanya ng mga magulang niya. Yeah, hindi ko rin naasahan na maririnig ko ang lahat ng yun mula sa isang bata. Hindi na maalis sa isip ni Shenely ang tungkol doon. Siguro dahil maliban sa asawa niya, si Felicia lang din ang tanging nagtatanggol sa pangalan niya. Nasanay lang siguro talaga siya na si Dane lamang ang laging nagtatanggol sa kanya. Sa sumunod na linggo, magkasama sila ni Dane na pumunta sa birthday party ng isa sa mga kaibigan nito. Actually, hindi sila sabay ni Dane na dumating. Pinauna niya na kasi ang asawa niya dahil may mahalaga pa siyang dinadaanan kanina. Pre, minsan ba naging sweet din sa'yo ang misis mo? Mag-isa lamang si Shenely sa may sulok dahil naubos na ang social battery niya. Pero naririnig niyang tinanong yun kay Dane ng asawa ng isa sa mga kaibigan ni Dane. Oo naman, bakit bigla mo namang natanong yan? Tugon ni Dane. Wala naman. Pansin kasi namin na parang wala man lamang siyang pakialam sa'yo. Hindi nga kayo sabay dumating kanina. It's like ikaw lang nag-i-effort sa relasyon ninyo. Pinagmasdan ni Shenely ang reaksyon ng kanyang asawa nang umiti lamang. She's just like that pero mahal ako nun. Yesha, bakit naman ganyan ang tanong mo kay Dane? Tanong ng asawa ni Yesha. Nothing, sinisigurado ko lang dahil yun ang napapansin ko. And besides, kung siya lang naman ang may effort sa kanilang dalawa, it's good for him to know para alam niya kung saan siya hihinto, diba? My cousin likes him. It wouldn't hurt if they try to date each other. Nakakunot noo si Shenely sa sinabi ni Yesha. Gusto niyang lumapit sa kanila pero pinigilan niya ang sarili
dahil gusto niyang marinig kung paano ang ipahiya ni Dane ng babae. Hindi nila alam na nasa malapit lang siya kaya nagagawa nila na sabihin yon sa kanyang asawa. I love my wife. Even though she's not very vocal and doesn't express it openly, I know she loves me. I can feel it. So please ask your cousin to stop liking me because I don't want my wife to feel hurt. Especially since she's someone close to a friend I respect. Ayoko rin na mawalan ako ng respeto sa inyo. Napangisi naman si Chenely nang dahil sa reaksyon ni Yesha sa sinabing yun ni Dane at mukhang nagalit din ang asawa ni Yesha dahil makikita sa ekspresyon nito na hindi nito nagustuhan ang pagiging bastos ng asawa. Pinalipas ni Chenely ang ilang sandali bago siya muling lumapit sa asawa niya. Niyapos niya ang kamay niya sa braso ng asawa at ngumiti. Peke rin siyang ngumiti sa mga kaibigan ni Dane at sa asawa ng mga ito. Han, ilang baso na ba ang nainom mo? Malambing ang tono na tanong niya sa asawa. Only had 2 glass, Han. Hindi naman ako pwedeng maglasing ngayon. Ako pang magdadrive mamaya. Tugon ni Dane na iniyapos pa ang braso sa bewang niya. It's okay if you wanna have fun tonight. Ako na lang magdadrive sa atin mamaya. Aniya. Na, ayoko mapagod ka sa pag-drive, lalo na't may pasok ka pa bukas. Malumanay na muli siya nagsalita. Pwede naman ako umabsent bukas. 1 absent for the school year wouldn't hurt, right? Am I really allowed to drink tonight? She smiled. Yes. But I want to drink with you. Ako magdadrive pa uwi. Unless tumingin siya sa mga mata ng asawa na tila nababasa na rin kung anong iniisip niya. Shall we go home at doon na lang tayo? Sure, I'd love that. Matapos silang mag-decide na uuwi na sila, nagpaalam na sila sa kaibigan ni Dane na wala namang magawa kundi ang payagan na lang silang mag-asawa na umalis. After all, alam ng lahat na nakaka-offend talaga ang sinabi kanina ni Yesha. Nang gabi na yon ay napaisip din si Chenely sa sinabi ni iyon ni Yesha. Kaya napagtanto niya na kahit papaano ay bumawi siya sa kanyang asawa kahit pa siyang tipo ng tao na hindi rin talaga showy sa kanyang nararamdaman. Han? Tawag ni Chenely sa asawa. Tugon naman ni Dane sabay lapag ng baso ng alak sa mesa. I know I don't say this often, but I want you to know that I love you. I really do. Aniya na dahilan ng pagsupil ng matamis na ngiti sa labi ni Dane. I know, hon. Tumayo naman si Dane para lumapit ng upo sa tabi niya. Niyakap siya nito ng mahigpit at humilik din ito sa balikat niya. I love you too, my wife. I love you. Always. Sa kabila ng ugali niya at pagiging cold din, mabuti na lang talaga at nakatagpo siya ng isang kagaya ni Dane na sobrang mahal na mahal siya at handa siyang intindihin kahit minsan alam ni Chenely na mahirap talagang unawain ang ugali niya. Teacher, ginawa ko na pong taktang aralin ko. Masayang sabi sa kanya ng estudyante niyang si Felicia. Gumiti siya dito ng bahagya. Mabuti naman, ilagay mo na riyan sa table ko at bumalik ka na rin sa upuan mo. Opo, teacher. Kaagad na inilagay ni Felicia ang takdang aralin nito sa table niya at bumalik na sa upuan nito. Sumapit ang araw ng Teacher's Day at halos lahat ng guro ay nakatanggap ng regalo mula sa kanilang mga students at magulang ng estudyante nila. Ang iba may bulaklak, may pa-cake, chocolates at kung ano-ano pang regalo. Ang araw na ito talaga ang pinakahihintay ng mga kapwa niya guro dahil marami silang natatanggap ng mga regalo. Si Chenely nga lang siguro ang hindi excited para sa araw na to dahil para sa kanya ay isang normal na araw lang daw ang araw ng mga guro. Hindi kasi tulad ng mga co-teachers niya, halos walang nagbibigay sa kanya ng regalo o sulat man lang dahil konti lang naman ang may gusto sa kanya dahil sa masamang araw ang ugali niya. Iyon ang tingin sa kanya ng lahat. Grabe, naiiyak naman ako sa sulat sa akin itong isa kong estudyante. May cake pa siya. Ay, sweet talaga. Sabi ng gurong si Marites. Ba, mukhang masarap ang cake ka.
Bigyan mo nga ako mamaya, Mars, ha? Ani nung isa pa. Oo naman, share-share tayo dito. Mamaya ako na lang buksan tong regalo na natanggap ko. Inuna ko ng basahin ang mga sulat nila para sa akin. Papasalamat muna ako sa mga anak-anakan ko. Ani naman ng isa pa bago tumayo na. Ma'am Jenny Lee, ano-ano naman ang mga natanggap mo na regalo mula sa mga estudyante mo? Tanong sa kanya ng isang guro. Flowers, tipid siyang sumagot. Wala nang iba? Ngunit hindi niya nakinibong mga ito. Konti lang naman talaga nagbibigay ng regalo kay Ma'am Jenny Lee pag ganitong mga araw. Sabi pa ng isang guro na hindi niya naman alam kung ano ang pangalan at wala rin siyang pakialam kung anong mga pangalan nito. Ma'am Jenny Lee, gusto mo bang i-share na lang tayo nitong mga gifts ko mula sa mga anak-anakan ko? Tiningnan nito ni Jenny Lee tsaka nginatian. No, thank you. I'm fine. Siguro ma'am, kapag naging close ka na sa mga estudyante mo, mararanasan mo rin makatanggap ng maraming regalo kapag ganitong mga araw. Sa totoo lang ay wala naman talaga siyang pakialam sa mga regalo na yan. Dahil ang mahalaga naman kay Jenny Lee ay may matutunan sa kanya mga estudyante niya, ngunit hindi niya rin maitatanggi na minsan nakakaramdam din siya ng inggit sa mga co-teachers niya na sobrang mahal ng mga students nila. Nakaramdam din siya ng inggit sa kanila, lalo na sa pag-appreciate sa kanila ng mga students nila. Halos buong araw ay maingay ang campus dahil sa mga surprises at events para sa kanilang mga guro. Nakatanggap din naman siya ng regalo mula sa ilang mga students at sa kapwa niya guro, ngunit may isang tao naman na talagang hinihintay niya na magbigay sa kanya ng regalo. At yon ay walang iba kundi ang asawa niyang nakatayo sa tabi ng sasakyan nila. May hawak itong bouquet ng bulaklak at Dior na paper bag na magkakaiba ang sizes. Happy Teacher's Day sa pinakamagandang guro sa aking buhay. Sabi ni Dane sabay abot ng bulaklak at regalo nito sa kanya. Tinanggap niya iyon at niyakap ang asawa. Thank you, hon. You're very welcome. Malambing na sabi naman ni Dane at tinalikan pa ang tuktok ng ulo niya. Naniligaw pa lamang sa kanya si Dane noon ay excited na itong i-celebrate ang Teacher's Day na kasama siya. Hanggang ngayon ay walang nagbago. Sobrang effort pa rin ni Dane pagdating sa kanya at sa mga espesyal na araw na isi-celebrate nila ng magkasama. Talagang pinapakita nito sa kahit anong paraan kung gaano siya nitong na-appreciate. Nagustuhan mo bang bulaklak? Ako mismo ang nag-arrange niyan. Ani ni Dane. Oo, nagustuhan ko. Salamat. Sagot niya bago tumingkayad para halikan sa labi ang asawa. Ma'am, sasakay na sana sila sa sasakyan, ngunit pareho silang natigil nang marinig nila ang isang bata na tinawag siya. Nakita naman ni Jenny Lee ang estudyante niyang si Felicia na hindi pa pumasok kanina. Oh, bakit Felicia? Tanong niya nung nasa harapan niya na ito. Ipinakita nito sa kanya ang isang gumamela na tinatago nito kanina. Happy Teacher's Day po, ma'am. Ilang sandali siyang nakatingin sa kulay pulang gumamela. Muli rin siyang tumingin sa mukha ni Felicia na ngiti-ngiti naman sa kanya. Tinanggap ni Jenny Lee ang bulaklak at nagpasalamat sa estudyante niya. Mabuti na lang po at naabutan po kita, ma'am. Hindi po kasi ako nakapasok kanina. Sana po magustuhan niyo pong bulaklak. Ma'am Jenny Lee, pasensya na po kayo kung yan lang pong maibibigay ko sa inyo. Wala po kasi akong panregalo, pero galing naman po yan sa puso ko. Napangiti naman siya lalo. I like it. Maraming salamat. Na-appreciate ko. Sana po maging masaya ka po ngayong araw. Kailangan ko na po na umuwi ka agad. Pumunta lang po talaga ako dito para ibigay ko po sa inyo ang regalo ko. Pinanood ni Jenny Lee ang tumakbo pala yung si Felicia bago siya tumingin sa kanyang asawa na ngumiti rin sa kanya. That was cute. I bet she really loves and adores you. Ani Dane. Marami rin siyang mga natanggap na regalo mula sa iba't iba nilang kaibigan, pero para kay Jenny Lee, ang pinakamahalagang regalo na natanggap niya noong araw na yon ay ang regalo mula sa kanyang asawa at ang kulay pulang gumamela.
Lumipas ang isang araw at bumalik na rin ang lahat sa dati. Busy na ulit ang mga guro sa pagtuturo at ang mga bata naman sa pag-aaral. Noong mag-ring ang bell, pinapasok na ni Kennedy ang mga estudyante niya. Si Felicia ang nag-lead ng prayer ngayong umaga at may mga pa-exercise din sila sa tuwing umaga. Maya-maya lang din ay nag-start na siya ng discussion. Nang mag-ring na ulit ang doorbell, pinayagan niya ng mga students niyang mag-recess at siya naman ay bumalik na sa lamesa. Dahil inaayos niya pa ang tungkol sa event na gaganapin sa kanilang paaralan para sa sports day. Isang linggo na lang kasi at sports day na rin kaya hindi lamang siyang abala ngayon kundi pati na rin ang mga advisor sa lahat ng section. Felicia, hindi ka ba magre-recess? Narinig ni Channelie na tanong ng isa pa niyang estudyante. Hindi eh, wala kasi akong baon. Marahan naman na sagot ni Felicia. Ganun ba? Gusto mo ba bigyan ka na lang namin ng baon? Alok ng isa pang batang babae. Umiling si Felicia. Naku, hindi na. Baka magutom pa kayo kung bibigyan niyo ako ng baon ninyo. Ayos lang ako dito. Salamat. Sigurado ka ah? Naninigurado namang inong isa. Oo naman. Sabay ngumiti si Felicia. Nagsalita ang batang si Agatha. Pero binibigyan mo naman kami ng baon mo kapag may baon ka. Ayaw mo talaga na i-share namin sa iyo ang baon namin na to? Umiling ulit si Felicia. Hindi na, Agatha. Salamat na lang. Baka pagalitan ulit kayo ng mama niyo pag nalaman nila na binibigyan niyo ako ng pagkain. Di ba nga ang sabi niya sa inyo, huwag niyo raw akong bibigyan ng baon ninyo? Nagpanting naman ang tenga ni Channelie sa kanyang narinig. Nag-angat siya ng ulo para tingnan ng tatlo niyang estudyante na nag-uusap-usap. Ang batang kausap ng dalawang may hawak na baon ay ang bata na nagtanggol sa kanya nung may hindi magandang sinasabi tungkol sa kanyang mga magulang ng ibang bata roon. Di naman malalaman ng mama namin eh. Wika pa ni Agatha. Nako, hindi na. Ayaw kong pagalitan kayo ng mama niyo nang dahil sa akin. Tsaka hindi pa naman ako nagugutom eh. Tanggi ni Felicia. Okay, sige. Bibilisan na lang namin ng pagkain para may kasama ka dito. Sige. Pinagmamasa na lang ni Felicia ang mga kaibigan niya na lumabas ng silid-aralan para makapag-recess. Si Felicia lamang naiwan sa mga kaklase niya sa loob ng classroom dahil siya lang naman ang walang baon. Sa totoo lang ay gutom na nga siya ngayon. Kahapon pa kasi silang hindi kumakain ng kuya niya. Konti lang kasi ang nabenta na balot ng kuya niya kagabi kaya mas pinili nila na ibili na lang ng gatas yon para sa bunsong kapatid nila. Bagaman nagugutom siya, hindi niya tinanggap ang pagkain na ibinigay sa kanya ng kaibigan niya. Ayaw niya kasi na pagalitan ulit ang dalawa niyang kaibigan ng mama nila kapag nalaman na binigyan na naman siya ng mga ito ng baon nila. Noong isang araw kasi pinagalitan ng dalawa dahil bakit raw sinishare ng mga ito sa kanya ang baon nila. Samantalang hindi naman itiis na pagmasta ni Channelie ang estudyante niyang mag-isa lang na naiwan kasama niya. Nagbabasa lang kasi si Felicia ng mga sulat nito sa notebook ngunit halata rin na nagugutom na ito. Kahit pa ang sabi nito sa kanya ay hindi pa ito gutom. Felicia, tawag ni Channelie sa bata. Tumingin ito sa kanya. Bakit po, ma'am? Bakit kaya hindi ka muna mag-recess? Wala po kasi akong baon. Bakit wala kang baon? Hindi ka ba binigyan ng baon ng mama mo? Iniwan na po ako ng mama ko. What about your father? Hindi ka ba niya binigyan ng baon? Patay na po ang papa ko. Tsaka wala pa pong pera si Kuya Gael. Binugbog po ulit siya kaya hindi po siya makapagtinda ng marami kagabi. Kaunti lang pong kita niya at binili na po namin ng gatas ng bunsong kapatid po namin. Naiyak po kasi siya ng iyak kagabi kasi nagugutom na po. Napakunot naman ang noon ni Channelie sa nalaman. Ang kuya mo, siya lang ba ang kasama mo sa buhay? Kasama ko rin po ang kapatid kong bunso. Ilang taon na ba ang bunso mong kapatid? 3 na po siya. And your kuya, ilang taon na siya? 15 po. Magsi-16 na po siya sa susunod na buwan. Kayong tatlo lang ba magkasama sa isang bahay? Wala na bang mas matanda pa sa kuya mo?
Wala na po pero nakikitira rin po kami sa bahay ng tiyahin namin. Minsan po kapag okay po sila, dinadalaw po nila kami sa bahay. Paliwanag ni Felicia. Nahabag naman siya sa kalagayan ng bata. Mabuti na lang at nagpaluto siya ng baon sa kasambahay nila kanina. Hindi naman siya nagugutom since kumain na rin naman na siya ng snacks kanina. Kaya naisip ni Chenely na ibigay na lang ang baon niya sa kawawang bata. Here, take my lunch. Kumain ka na para may laman yung sikmura mo. Pero paano ka po, ma'am? Nag-aalalang sambit nito. Di naman ako nagugutom. Mag-order na lang ako mamaya kung sakaling magutom man ako. Kainin mo na lang yan. Magalang naman itong tumanggi. Hindi na po, ma'am. Baka po kasi magutom kayo mamaya. Matagal pa po kung mag-order ka pa po. Tsaka gagastos ka pa po. Hindi naman po ako nagugutom. Alam kong gutom ka na, huwag ka nang mahiya. Ngunit alanganin pa rin si Felicia. Hindi ako magagalit. Dagdag niya. Talaga po? Tumango siya. Yes, kaya kunin mo na tong lunch at kumain ka na. Nang iusog niya ang baon sa mesa, tumayo na si Felicia at kinuha iyon. Halata na masayang makakakain na siya. Salamat po, ma'am. Pinagmasdan ni Chenely ang bata na bumalik sa upuan nito at excited na din na binuksan ang bigay niyang baon. Wow! Chicken po ang ulam mo, ma'am? Hindi naman napigilan ni Chenely ang pagsupil ng ngiti sa kanyang mga labi dahil masayang reaksyon ni Felicia. Yes, do you like chicken? Nagniningning pa ang mga mata na tumingin ito sa kanya. Opo, pero pwede po bang itabi ko po ang isa para sa kapatid ko? Sure. Kalahati na lang pong kakainin ko. Itatabi ko rin pong kalahati para po sa kuya ko. Okay. Sa isip ni Chenely, mabait na ate at kapatid si Felicia dahil kahit gutom na ito, ay iniisip pa rin nito ang kapatid at ang kuya nito. Chenely suddenly wondered kung bakit iniwan ito ng kanyang ina gayong mukhang mabuting bata naman talaga si Felicia. Ma'am, bakit po ang bait niyo po ngayon? Maya-maya pa ay tanong ulit sa kanya ni Felicia, kaya ang atensyon niya na kanina ay nasa laptop bumalik dito. Bakit masungit ba ako? Wala namang pag-aalinlangan na tumango ito. Opo. Really? Opo, ma'am. Kahit nga po sobrang ganda mo, mukha ka rin pong masungit tsaka nakakatakot ka rin pong magalit. Para po kayong monster na masamang ugali. Kaya po pag nakikita po namin kayo, lahat po kami behave na dahil ayaw po namin na ginagalit kayo kasi nakakatakot po. Pero po ngayon, sila na lang po ang takot. Ako po hindi na po ako takot sa inyo kasi alam ko po na mabait ka rin po. Sabi po kasi nila, kahit daw po mga monster, may puso rin. Medyo na-caught off guard si Chenely sa pagiging honest ng kanyang estudyante. Well, marami na nga nakapagsabi sa akin yan. Bakit po, ma'am? Ha? Bakit po masamang ugali mo minsan? Ilang sandali naman siya nag-isip ng sagot. I don't know. Siguro mainitin lang talaga ang ulo ko. Ngayon po, hindi po ba mainit ang ulo ninyo? Hindi. Bakit? Kasi ang bait mo po bigla sa akin eh. Dati po lagi po kayong galit sa akin. Siguro dahil ginagawa mo ng homeworks mo kaya hindi na mainitin ang ulo ko. Wika niya at ngumiti. Cute itong ngumisi. Ginagawa ko na po laging homework ko. Yeah, at mas gusto ko yan. Dahil sa busog at nagustuhan din ni Felicia ang pagkain na binigay niya dito, ay mas lalo itong nakapag-focus sa klase niya. Samantalang sinundo niya naman si Dane matapos ang klase dahil may plano silang dinner date. What's wrong, hon? Tanong ni Dane na mapuna ang pagiging tahimik niya at kalaliman ang kanyang iniisip. Wala, may iniisip lang ako. Bumaling ang tingin nito sa kanya. What is it? Hindi kaagad siya sumagot at tumingin lang sa labas ng bintana. Iniisip ni Chenely kung gaano nga ba siyang kasungit at kasama ang ugali para mabigla ng ganon si Felicia dahil lang sa naging mabait daw siya dito. Han, maya-maya ay tawag niya sa asawa.
Sobrang sama ba talaga ng ugali ko? Bumaling ulit ang tingin ni Dane sa kanya. Ha? Bakit bigla mo naman natanong tungkol dyan? I want you to be honest. Sobrang masama bang ugali ko? Like masungit ba ako? Strict? Inside the classroom, yes, you're very strict. Siguro isa rin yun sa mga rason kaya maraming natututunan ng mga bata pag ikaw ang nagtuturo. At lahat talaga sila ay nakikinig sa mga sinasabi mo. Masungit, oo, pero hindi naman masamang ugali mo. Masungit at strict lang. Kung masamang ugali mo, ay hindi ka magugustuhan ng mga students mo, diba? What about me as your wife? Masungit din ba ako sa'yo? Mahinang tumawa si Dane. Yes, sometimes. And if you ask kung strict ka rin ba sa akin, the answer is no. Wala kang pakialam kung anong ginagawa ko eh. Pero mas prefer ko kung strict ka sa akin. Really? Ani Chenely na tinatak sa isip na kailangan niyang maging strict sa asawa niya. Why did you ask, by the way? Kasi may isa akong student. And sabi niya takot daw sa akin ng lahat ng mga kaklase niya. Maliban daw sa kanya. Kasi monster daw ako. Masama raw ang ugali ko at masungit daw ako sa kanila. Parang gusto nang tumawa ni Dane dahil sa kanyang sinabi. Sinabi niya talaga yon? Yes. Hindi na napigilan ni Dane ang pagtawa. Well, sabi ng mga matatanda, hindi raw marunong magsinungaling ang mga bata. Napanguso naman siya. She's only 8. Tingin ko hindi niya nga kaya magsinungaling. Mukhang monster nga talaga ako na masamang ugali. Alam mo, sobrang na-caught off guard talaga ako dahil sa pagiging honest niya kanina. Kulang na lang sabihin niya sa akin na kakainin ko na rin sila eh. Kung kaya ay mas lalo lamang na natawa si Dane sa kanya. Why are you laughing, hon? Ngayon lang kasi kita nakita na ganyan ka ka-bother sa sinabi tungkol sa'yo. I mean, you're only unbothered, hon. Pero ngayon, it's a different story. Kasi naman, feeling ko sobrang sama talaga ng ugali ko sa kanila kaya pati siya ay takot na tuloy sa akin. Baka mas masama pang ugali ko kaysa sa witch. Wala akong pakialam sa iniisip ng ibang tao tungkol sa akin. Kahit nga co-teachers ko, wala rin naman akong pakialam kung ano man ang tingin nila sa akin. I only care about what you think of me. Pero ngayon, pati tingin sa akin ng batang yun, may pake na rin ako. This time, masuyong nakangiti na si Dane. Ngayon niya lang ulit kasi nakita na ganito ang asawa niya at mukhang alam niya na kung sinong bata ang tinutukoy nito. Ang batang nagsabi sa'yo niyan, siya ba yung nagbigay ng gumamela sa'yo ng Teacher's Day? Oo, siya nga. Siya rin ang bata na sinasabi ko sa'yo na nagtanggol sa akin nung narinig niyang pinag-uusapan ako ng mga magulang ng ibang mga bata noon. Ang cute ng batang yun. Parang kamukha mo nga siya eh. Kung matalino. Yes, sobrang talino niya. Kung nag-aalala ka dahil natatakot sa mga students mo, bakit hindi ka bumawi sa kanila? Nagtataka niyang tiningnan ng asawa. Huh? It's still not too late, hon. Alam ko na mapapalapit pa sa'yo mga students mo. Siguro, kailangan mo lang kunin ang loob nila. Sandali pa napaisip si Chenely sa sinabi ng asawa niya. I don't know how to do it, hon. Hindi ko alam kung paano magiging sweet. I can help you, hon. Sabihin mo lang sa akin kung sa paanong paraan kita tutulungan. Tsaka, pwede ka rin mag-ask ng help sa mga ka-co-teachers mo. Wala naman akong ka-close na isa sa kanila remember? You should consider befriending them. I believe this is the perfect time for you to reach out and start forming a friendship with them. Kaagad naman siyang sumagot. Ayoko. Wala naman akong pake sa kanila. At wala rin akong mapapala sa kanila. Besides, they're talking nonsense about me behind my back. Mabait lang naman sila sa akin kapag kaharap nila ako Pag nakatalikod na ako sa kanila, wala na.
Sila yung mga nagkakalat ng chismis na niloloko kita last year, right? Yes. Pero akala ko ba napatawad mo na sila? Yeah, pero ayoko makipagkaibigan sa mga kagaya nila. It's not that I care about them. I just prefer not to be involved with them. Or is it that you only care about this one student of yours? What? Ang bata nagsasabi sa'yo na masungit ka. You care about her, right? Napangiti lalo si Dane nang hindi sumagot agad ang kanyang asawa. Minsan kasi ay ayaw din ni Shanely na aminin na may pakirin ito sa ibang tao. Sobrang kabisado na ni Dane ang kanyang asawa kaya kahit na hindi man ito aminin sa kanyang totoo, ay nalalaman niya na kaagad. Don't deny it, hon. I won't judge you. Nagbuntong hininga naman ng malalim si Shanely. I really don't know, hon. Siguro na-touch lang ako sa honesty niya and the way she protected my name from other people. Kahit wala naman ako doon. Nasanay kasi ako na ikaw lang palagi kong kakampi at tagapagtanggol kasi kahit ang sarili kong mga magulang hindi ko rin maintindihan. Kino-consider din ni Shanely ang suggestion ng asawa niya na bumawi siya sa mga estudyante niya para maging close rin sila sa kanya. Hindi dahil sa gusto niya rin na makatanggap ng maraming regalo mula sa kanila kapag araw ng mga guro, pero dahil gusto niya rin na ma-experience ng student niya ang maging enjoyable ang pag-aaral nila sa section handle niya. Ma'am! Nilingon ni Shanely ang tumawag sa kanya at nakita niya ang batang si Felicia na tumakbo papalapit sa kanya. Why are you late? Tanong niya na makalapit na ito. Tinahipo po kasi namin ni Kuya ang bag ko. Tininan niya ang bag na suot nito at napapansin nga na sobrang luma na noon. Wala ka bang ibang bag? Wala po, ma'am. Ito lang po ang bag na meron ako. Si Felicia lang siguro sa magkaklase ang may pinakalumang bag kaya naisip niya na bilhan ito. Bago siya umuwi sa bahay nila ni Dane, bumili muna siya ng bag na ibibigay niya kay Felicia, pati na rin ng ibang mga school supplies. Nang malaman naman ng kanyang asawa kung para kanino ang binili niyang bag ay natuwa rin ito. Para po talaga sa akin to, ma'am? Tuwang-tuwang tanong ni Felicia dahil pagpasok ulit nito kinabukasan ay binigay niya na dito ang binili niyang gamit. Yes, para sa'yo yan. Napansin ko kasi na luma na ang bag mo at sa likod din ng mga nagamit ng papel. Nagsusulat ka, kaya binilhan kita ng bagong mga gamit. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa labi ni Felicia at di maiwasan na mag-init ang puso niya ng dahil doon. Maraming salamat po talaga, ma'am. Sigurado po ako na matutuwa rin po ang kuya ko kapag nakita niya po ito mamaya. Hindi niya na po kasi iisipin kung saan po siya kukuha ng pambili ng bagong bag ko. Ang kuya mo, nag-aaral din ba siya? Tanong ni Shanely. Hindi po, ma'am. Pero sabi niya pag may sapat na po kaming pera, babalik po siya sa pag-aaral. Grade 6 lang po kasi natapos niya. Tapos huminto na po siya nung iniwan po kami ng mama namin para siya na po maghanap buhay at mag-alaga sa amin ng bunso naming kapatid. Kaya tsak po ako na matutuwa po mamaya ang kuya ko dahil dito. Kasiyahan din po kasi ni kuya pag may bago akong mga gamit. Masaya si Shanely na makita ang labis na saya sa mukha ni Felicia dahil sa bagong gamit nito. Pansin niya na mas lalo pang sinipag mag-aral si Felicia dahil sa bago nitong mga gamit. Maingat din ito sa mga gamit kaya natutuwa siya. Pag uwi niya sa bahay nila mag-asawa, masayang nakwento niya kay Dane ang tungkol doon at maging ito ay natuwa rin. Mula nga noon ay naging malapit na sa kanya ang batang si Felicia. Sa totoo lang, yun din ang kauna-una ang pagkakataon na may naging malapit sa kanya na student niya. Hindi naman sa ayaw ni Shanely sa iba niyang mga estudyante, sadyang may soft spot na siguro ang batang si Felicia. Marahil na rin dahil sa lahat ng mga nakasalamuhan niyang bata noon, si Felicia lamang ang talagang pinakamalambing at mature na rin kung mag-isip. Sa totoo nga niyan, kahit si Shanely ay nagulat din na kaya niya rin pala na mapalapit sa mga estudyante niya.
Buong akala niya ay nawala na yung soft spot sa puso niya para sa ibang mga tao at nakalaan na lang yon para sa sarili niya at sa kanyang asawa. Ngunit, nagkamali siya. Naroon pa rin pala yon. Naghihintay lang, napansinin niya. Noong niloko siya ng ex-boyfriend niya dahil nag-cheat ito sa kanya at ang best friend niya pa talaga ang naging kabit, nahirapan na siyang magtiwala sa ibang tao. At para bang ayaw niya nang buksan ng sarili niya para sa ibang tao. Mas lalo rin na lumala yun nung nalaman niya na nagbubuntis siya at ayaw ng ex niyang si Manuel na panagutan siya. Pakiramdam noon ni Chenny ay para bang pinagsakluban na siya ng langit at lupa. Mas lumala pang pakiramdam niya nung nawala ang anak niya dahil sa sakit sa puso. Inborn kasi ang sakit ng anak niya at hindi na nailigtas. Akala ni Chenny noon na hindi na ulit siya magiging masaya. Nagkaroon siya ng malaking galit sa kanyang puso. Halos nagalit siya sa lahat. At sinabi na kailanman ay hindi na ulit siya magtitiwala. Ang akala niya nga ay hindi na ulit siya magiging masaya. Ngunit ang mundo niya ay nagbago nung dumating si Dane Malik, ang asawa niya na ngayon sa kanyang buhay. Si Dane ang naging kakampi niya sa lahat ng bagay. Kahit magmula sa mayamang pamilya, mabait na tao si Dane at maging ang pamilya nito. Sila ang tumulong sa kanya noong mga panahon na down na siya. Hindi naman umalis si Dane sa tabi niya at lagi lang itong nariyan para sa kanya. Hanggang sa muli niya natutunan na magtiwala ulit sa isang tao. Sa pagkakataong yon ay tamang tao na ang pinagkatiwalaan niya. Matapos ang lahat ng nangyari sa kanya, si Dane na lang ulit ang tanging pinagkatiwalaan niya. Kay Dane na lang ulit siya naging comfortable. Hanggang sa namalayan niya na lang na nahuhulog na rin pala ang loob niya dito. Mabuti na lamang at ganon din si Dane sa kanya. Niligawan siya nito. Naging sila. Tumagal ng 2 taon na pagiging magkasintahan nila until nagpasya sila na magpakasal na. Noong ikinasal siya kay Dane, para bang sinumpa niya na rin sa kanyang sarili na si Dane lamang ang tanging mamahalin. Ang pagkakatiwalaan at kay Dane lang siya magiging comfortable, ngunit hindi niya naisip na darating ang araw at muli siyang mapapalapit sa isang tao na hindi niya rin naman kadugo. Siguro dahil na rin sa alam niyang mabait na bata si Felicia kaya agad na itong nakuha ang loob niya. At si Felicia rin ang siyang tumulong sa kanya kung paano siyang mapapalapit sa mga students niya. Ma'am, ang ganda mo po ngayon. Papasok niya pa lang sa loob ng classroom nila ay binobola na siya ng mga students niya. Nagagawa na nila yun ngayon dahil napapadalas na rin ang pagiging masayahin niya. Oo nga po ma'am, ang ganda mo po ngayon. Wika pa nung isa pa. Aba, ang aga-aga pa'y binobola niyo na kaagad ako. Natatawang sabi ni Chenny. Hindi po kaya kami nung bobola ma'am, ang ganda mo po ngayon. Pwede po bang huwag niyo nang i-check ang assignment namin? Hindi po kasi ako nakagawa eh. Napatawa na lang si Chenny sa lahat ng pambobola sa kanya ng mga estudyante niya pero sa huli, pinagbigyan niya na lang ang mga ito na bukas na lang niya i-check ang kanilang mga assignments. Ang iba ay nagdiwang at maging si Felicia na kahit may gawa namang homework ay nakisaya rin sa mga kaklase. Iyon marahil ang unang pagkakataon na naging ganong kasaya ang classroom na yan. Iyon din ang unang pagkakataon na hindi sila natakot sa kanya. Tingnan niyo si Ma'am Chenny Lee. Ibang-iba na siya ngayon. Ang bait niya na sa mga students niya. Lalo riyan sa isang bata, oh. Puna ng gurong si Marites. Bakit kaya? Ani naman ng isa pang guro. Ano kayo meron, ano? Nabigla nga rin ako kanina nung binati ko siya ng good morning. Ngumiti at tumango agad siya sa akin. At nung isa pa. Talaga? Oo eh. Eh di ba hindi naman siya ganyan noon? Eh napakasweet kaya niyan. Naakala mo ay hangin lang tayo sa kanya. Ano kaya nangyari sa kanya, no? Nakakapagtakang makita siyang ganyan. Baka di kaya dahil sa asawa niya? Eh kahit sino naman siguro magkaroon ng asawa na kasing gwapo at yaman ng asawa niya, araw-araw rin magiging masaya. Sabay halakhak ng isa pang guro. Oo nga, pero feeling ko dahil din yan sa student niya. Wika pa ni Marites, tinutukoy yung estudyanteng si Felicia na ngayon ay nakikipaglaro sa ibang estudyante.
habang nagwawali sa harap ng kanilang silid-aralan. Sino riyan? Yung Felicia Montreal. Yung ulilang lubos na bata. Yun ba yung binibilhan daw ng bagong bag at mga gamit ni Chenny Lee? Sabi, ang kuya na lang daw ng batang yun ang magpapaaral sa kanya. Kasi iniwan daw sila ng mama nila. Sumama raw ata sa ibang lalaki. Bakit naman tingin mo siyang dahilan? Lagi niyang kasama at kausap yung batang yun Yung tugon ni Marites. Mabait ba ang batang yun? Oo, matalino rin. Kaso, lagi nga lang absent. Hirap kasi sa buhay. Siya bang estudyante ni Lara noon na ang kuya niya yung bakla na nagpapaaral at nag-alaga sa kanya? Tumango si Marites. Oo, siya nga yun. Di kaya ampunin siya ni Chenny Lee? Aba, swerte ng batang yan kung sakali man aampunin siya ng mag-asawang Malik. Sobrang yaman pa naman nila. Halakak pa ng isang guro na agad din na silang ayunan ng karamihan. Hindi naman pinapansin ni Chenny Lee ang mga usap-usapan na alam niyang tungkol sa kanya at sa bigla raw na pagbabago ng ugali niya. Sa tingin kasi ni Chenny Lee ay hindi niya kailangan na mag-explain sa ibang tao. Ang mahalaga ay nauunawaan niya ang kanyang sarili at masaya rin siya para sa kanya, ang asawa niyang si Dane. Kahit siya ay ramdam din sa sarili ang malaki niyang pagbabago, ngunit hindi naman yun negative. Sa tingin niya, mas masarap sa pakiramdam na kahit papaano ay muli niyang nabubuksan sa ibang tao ang kanyang sarili. Kahit ang asawa niya ay yun din ang iniisip. Sa ngayon, kanina pang malalim ang iniisip ni Chenny Lee. Nagtataka kasi siya kung bakit 4 na araw nang hindi pumapasok si Felicia. Oo nga't madalas itong absent noon pero hindi naman umaabot ng ganito katagal ang pag-absent ng bata. Hindi niya tuloy maiwasan na mag-alala dahil pati yung mga kaibigan ni Felicia at ang mga madalas nitong makasama ay wala ring alam. Lara, natanong mo ba ang mga students mo na kaibigan ni Felicia kung alam nilang dahilan kung bakit hindi siya pumasok? Hindi na siya nakatiis at kanina nga nakiusap siya sa gurong si Lara na naging guro na rin ni Felicia noon na kung maaari nitong itanong sa mga kaibigan ni Felicia na estudyante rin ni Lara kung alam ba nito kung anong dahilan ng matagal na pag-absent ni Felicia. Oo, pero hindi rin daw nila alam kung anong dahilan niya bakit mo nga pala na itanong? Ilang araw na ba siyang absent? 4 na araw na siyang hindi pumapasok Nag-aalala ako sa batang yan. Hindi niya rin na-take ang pagsusulit namin kanina. Sagot niya. Baka nagbabantay sa kapatid niya. Silang magkakapatid lang kasing magkasama sa buhay dahil iniwan na siya ng kanilang ina. Alam mo ba kung saan siya nakatira? Tanong niya muli. Naisip niya na puntahan na lang si Felicia nang sa ganon ay malaman nito na simula ng kanilang pagsusulit at kailangan nitong mag-take ng special exam. Oo, bakit? Pupuntahan mo? Tumango siya. Yes, I have this bad feeling Kailangan ko siyang makita. Mabuti na lang at alam ni Lara ang tirahan ni Felicia kaya mapupuntahan niya ito. Sa kabilang banda, kanina pang pinapatahan ni Felicia ang kapatid niyang walang tigil sa pag-iyak dahil nagugutom na ito. Huwag ka nang umiyak ko. Naiiyak na rin si ate. Sige naman na Chantal, tumahan ka na. Kailangan ko pang alagaan si kuya kasi sobrang taas ulit ng lagnat niya. Alam kong nagugutom ka na. Kahit ako naman nagugutom na rin pero wala kasi tayo makakain Naiiyak na sabi ni Felicia. Ngunit ayaw pa rin ni Chantal na tumahan. Hindi na alam ni Felicia kung anong gagawin niya dahil may sakit din ang kuya niyang si Gael. Mag-4 na araw na ang lagnat nito at dahil yan sa bugbog na natamunan naman nito mula sa mga tambay noong nagtitinda ito ng balot, dahil ito na naman ang napagtripan nila. Felicia? Nagtaka si Felicia nang marinig niya ang boses ng kanyang guro mula sa labas ng kanilang bahay. Agad siyang lumabas habang buhat ang kapatid niya at nakita niya sa labas ang kulay itim na sasakyan ng kanyang guro. Ma'am Chenny Lee, gulat na saad ni Felicia. Ano pong ginagawa niyo dito, ma'am? Nandito ako para makita ka. Bakit iyak ng iyak yung kapatid mo? Lumapit si Chenny Lee sa magkapatid na may bahid ng pag-aalala dahil malakas ang iyak ng batang buhat ni Felicia. Nagugutom po kasi siya. Wala po kaming bigas at wala rin po siyang gatas. Naubos na po. May sakit din po kasi ngayon si kuya.
3 araw na po ang sakit niya kaya po hindi po siya nakapagtinda ng balot sa gabi po dahil po sa sakit niya. Kaya wala po kaming pambili ng pagkain namin. Naiiyak pa ang paliwanag nito. Give her to me. Ako na muna magbubuhat sa kanya. Kinuha niya mula kay Felicia ang nakababata nitong kapatid na bahagya naman na tumigil sa pag-iyak. Salamat po, ma'am. Nasaan ang kuya mo? Nariyan ba siya? Tumango sa Felicia. Opo, nasa loob po siya. May sakit po siya. Pumasok sila sa loob ng bahay ng mga ito at hindi niya inaasahan ang lagay ng bahay nila. Mas malala pa ito sa iniisip niya. Masyadong masikip at maputik din ang loob. Marahil ay dahil sa buhos ng ulan kahapon. Halos sira na rin ang dingding dahil sa bulok ng mga kahoy. Hindi niya naman lubos maisip kung paanong nagagawa ng magkakapatid na tumira sa bahay na ito. Nang makita ni Chenely ang lagay ng kuya ni Felicia, natakpan niya ang sarili niyang bibig. Kagad siyang lumapit at inilapad ang palad niya sa noon nito para i-check ang init ng katawan nito. Oh no, sobrang taas ng lagnat niya. Tsaka bakit ang dami niyang pasa? May mga sugat pa siya sa gilid ng labi niya. Binugbog po kasi siya ng mga tambay sa kanto nung nagtinda po siya. Palagi rin po nilang pinagtitripan ng kuya ko kasi bakla raw po. Tingin ko po yun din po dahilan kaya sobrang taas po ng lagnat ni kuya ngayon. Paliwanag ni Felicia. Kailangan natin siya madala sa ospital. Baka kung ano mangyari sa kanya kung hahayaan din natin siya dito. Pero ayaw po kasi ni kuya na magpadala sa ospital. Wala po kasi kaming pera. I'll handle everything. Kailangan na matingnan ng doktor ang lagay niya. Sabi niya na nagpapanik na dahil hindi na normal ang taas ng lagnat ng kuya nito. Dito ka lang muna ha, bantayan mo ang kuya mo. Hihingi lang ako ng tulong sa kapitbahay niyo para maipasok siya sa sasakyan. Buhat niya pa rin ang batang si Chantal na lumabas siya sa lumang bahay at nanghingi ng tulong sa mga tambay sa isang tandahan. Help! Kailangan ko ng tulong ninyo. Hindi ko mabuhat yung batang nakatira dyan sa barong-barong na yan. Mataas ang lagnat niya at kailangan niyang madala sa ospital sa lalong madaling panahon. Kung pwede, tulungan niyo po akong buhatin siya papasok sa sasakyan ko. Nagkatinginan ng mga lalaki. Oh, tulungan niyo na si Miss Ganda. Sumama sa kanya ang 3 lalaki at sila nang nagbuhat sa kuya ni Felicia papasok sa loob ng sasakyan niya. Sa backseat niya pinaupo si Felicia at ang kuya nito. Nang sa ganon ay mabantayan niya pa rin si Felicia ang kuya nito. Ang maliit naman na bata ay sa passenger seat nang sa ganon ay mabantayan niya rin habang nagdadrive siya. Okay na miss, ingat kayo. Sabi sa kanya ng mga lalaking tumulong sa kanila. Maraming salamat po. Habang nasa daan patungo sa pinakamalapit na ospital, ramdam ni Chenely ang labis na kaba ni Felicia. Don't worry, malapit lang naman ang ospital dito. Mabuti na lamang at may private hospital na malapit doon. Doon niya na lang dinala ang kuya ni Felicia. Ma'am, ano pong nangyari? Tanong ng isang medical personnel. Tulungan niyo po ako. Mataas po ang lagnat niya. May mga pasa at sugat din siya sa katawan. Kami na po ang bahala sa kanya, ma'am. Ang mga personnel nang kumuha kay Gael sa loob ng sasakyan. Si Felicia naman at ang bunso nitong kapatid ay kasama niya. Magiging maayos na ang kuya niyo, okay? Huwag na kayo mag-alala. Ginagamot na siya ng mga doktor ngayon. Sabi niya sa dalawa dahil kitang-kita sa mga mata ni Felicia ang pag-aalala. Salamat po, ma'am. Nagugutom ba kayo? I'll order food para sa inyo. Sandali lang, ha? Mabuti na lang at nautusan niya ang isang staff na mag-order ng pagkain dahil hindi niya naman pwedeng iwanan doon ang magkapatid at ang kuya nilang nasa loob. Salamat po sa pagkain, ma'am. Tsaka sa tulong niyo rin po sa kuya namin. Sabi ni Felicia habang kumakain. Siya nang nagpakain kay Chantal para makakain din muna si Felicia. Don't worry about it, sagot niya naman. Nang matapos ng kumain si Chantal, pinaupo niya ito sa tabi ni Felicia at tumayo siya. Bantayan mo muna ang kapatid mo. Tatawagan ko lang ang asawa ko para may kasama tayo dito. Opo. Habang tinawagan niya si Dane, ay nakatingin pa rin siya sa magkapatid. Buti na lang at sinagot din agad ni Dane ang tawag niya. Han? Ang malalim na boses nito mula sa kabilang linya. Han, pwede bang puntahan mo kami dito ngayon sa ospital? Ha? Bakit? Ano nangyari? Bakit nasa ospital ka?
Nag-aalala ang tono ng boses na tanong nito. Dinala ko ang kuya ng student ko dito. Inapoy kasi siya ng lagdat at nabugbog din daw. Pwede ka bang pumunta ngayon? Sure, I'll be there. Sige, hintay kita. Nag-aala siya para kay Gael dahil natagalan ng doktor sa loob ng ER. Mabuti na lang at dumating din kaagad si Dane kaya may kasama na siyang magbabantay sa magkakapatid. Dok, kamusta na po ang bata? Tanong ni Dane nang lumabas na ang doktor mula sa ER. Nasa maayos na po ang kalagayan niya ngayon. Natutulog na siya at bumabawi na lang ng lakas. Bahagya na rin bumaba ang lagnat niya matapos niyang malagyan ng dextrose. Nagamot na rin po namin ang sugat niya sa katawan at ang mga malalaking pasa. Nagpasalamat sila sa doktor na nagsabi na lilipat na ng mga nurse sa private room si Gael kapag nagising na raw ito. Madalas pang bugbugin ng kuya mo ng mga tambay sa inyo? Tanong ni Dean kay Felicia. Opo, pag po kasi di pumayag ang kuya na mangutang sila o di naman kaya humingi ng tawad, sinasaktan po nila si kuya. Pero kaya lang naman po ayaw ni kuya na magpautang o magbigay ng tawad sa kanila dahil hindi po sila marunong magbayad eh. Tsaka yun nga lang din po ang tanging inaasahan naming tatlo. Nagkati na naman sila mag-asawa at parehong nalungkot at nakaramdam ng galit sa sinabi ni Felicia. Ganun pa man, nananatiling kalmado ang itsura ni Dane dahil ayaw nito na matakot sa kanilang bata. Alam mo ba kung saan nakatira ang mga taong nanakit lagi sa kuya mo? Kilala mo ba sila? Tumango si Felicia. Opo, kilala ko po sila at alam ko rin po kung saan sila nakatira. That's good. Pwede mo bang sabihin sa akin kung anong mga pangalan nila at ang kanilang tirahan? Tumango ulit si Felicia at sinabi sa kanila ang pangalan ng mga lalaki na laging sinasaktan ng kuya nito. Nang makuha ang lahat ng impormasyon, nagpaalam sa kanila si Dane para tawagan ang sekretary nito. Hindi nila hahayaan na hindi makulong ang lahat ng may kasalanan kay Gael, lalo pat minor de edad pa lamang ang sinaktan nila. Hindi nagtagal ay bumalik na si Dane. Ang sekretary ko nang bahalang mag-handle sa lahat. Tumawag na siya ng mga pulis para puntahan ng mga nanakit sa kuya ng estudyante mo. Sabi ni Dane na narinig naman ni Felicia. Ipapakulong niyo po sila? Tanong ni Felicia. Oo, menor de edad pa ang kuya mo. At kahit nasa tamang edad na siya, hindi pa rin tama ang kanilang ginawa sa kanya. Kaya dapat lang na makulong silang lahat. Nang sa ganon na hindi na maulit ang nangyari. Paliwanag ni Dane kay Felicia. Maraming salamat po sir. Tsak po ako na matutuwa si kuya kasi po hindi na po siya matatakot sa kanila sa tuwing magtitinda po siya sa gabi. Nakakatakot po kasi sila kasi kung ano-ano pong ginagawa nila sa kuya ko lalo na pag nalasing sila. Huwag kayong mag-alala. Hindi namin hahayaan na maulit pang ginawa nila sa kuya mo. Hindi makatarungan ang ginawa nila kaya sisiguraduhin namin ng teacher channel mo na makukulong sila. Nang magising si Gael, natakot ito na makita sila at napagtanto na nasa ibang lugar na ito. Ngunit kumalma rin ang paliwanag nila ito kung ano ang nangyari. Wala na ba kayong mga magulang o kumag-anak man lang na nag-aalaga sa inyo? Tanong ni Dane kay Gael. Wala na po. Nakikitira po kami sa lumang bahay ng tiyahin namin pero bihira lang po sila kung bumisita sa amin. Ang mama naman po namin, iniwan na po kami para sumama sa asawa niya. Ayaw daw po kasi ng bagong asawa ni mama na may kasamang mga anak si mama. Ang ama naman po namin, matagal nang wala. Kung ganun, paano kayo nakakakain ng mga kapatid mo? Lalo pat sobrang bata pa ng bunso niyong kapatid. Sa gabi po ako nagtitinda para si Felicia po magbantay kay Chantal. Sa umaga po nag-aaral po si Felicia at ako naman po nagbabantay kay Chantal. Saka ko rin po niluluto yung mga paninda kong balot. Nanikip ang dibdib ni Chenely habang nakikinig siya sa kwento ni Gael. Hindi niya lubos ma-imagine kung anong hirap ang pinagdaanan ng tatlo. Ang akala niya noon ay naaalagaan sila ng tiyahin nila dahil nakikitira naman sila ng bahay ng mga ito. Subalit nagkakamali lang pala siya ng akala dahil ang araw-araw nilang pinagdadaanan na hirap ng buhay na dapat ay hindi pa nila napagdadaanan sa kanilang mga murang edad. Nakakaawa mga bata. Hindi ko lubos maisip ang hirap nila. Sabi ni Chenely sa asawa. Me too.
Nakakagalit ang ginawa ng kanilang ina. Hindi niya dapat iniwan ang mga anak niya ng ganun-ganun lang. Lalo pat lahat sila ay wala pa sa tamang edad. I want to help them, hon. Ayokong bumalik pa sila sa dati nilang tirahan. At gusto ko pati si Gael ay makapag-aral din. Sumang-ayon naman si Dane sa kanyang sinabi. Bata pa si Gael at alam ko may mararating siya sa buhay. Silang tatlo. Sa edad nila, dapat hindi nila pinoproblema ang hirap ng buhay. Should we buy them a place na mas ligtas silang tatlo? I can hire maids to take care of them. Iyon ang pinagplanuhan nila ni Dane na gawin para makasiguro sila na ligtas ang magkapatid at hindi na rin kinailangan ni Gael na magtinda tuwing gabi para sa mga kapatid niya. Nang malaman ngayon ni Gael at Felicia ay sobrang natuwa sila. Ngunit hindi rin nila maiwasan na maging alanganin dahil hindi raw nila alam kung paano sila makakapagpasalamat sa kanila. Hindi yung kailangan na isipin yun. Ang mahalaga sa amin ay maging ligtas kayong tatlo. Ayaw namin na muli pang malagay sa panganib ang kaligtasan ninyo. Wika ni Jenny Lee. Maraming salamat po, ma'am. Habang buhay po namin natatanawin na isang malaking utang na loob po ito sa inyo. Puno ng pasasalamat na sabi ni Gael. Isang buwan na sa pangangalaga nilang tatlong magkakapatid at masasabi ni Jenny Lee na higit na bumuti ang tatlo ngayon na naaalagaan na sila ng mabuti at nakakakain na rin ng tama. Mas lalo rin na naging malapit sa kanilang mag-asawa ang tatlo. Natutuwa si Jenny Lee kasi hindi lang si Felicia ang mabait sa tatlo kundi silang lahat at matured na rin sila kung mag-isip. Natutuwa siyang malaman na sa kabila ng ginawa ng kanilang tunay na ina ay hindi sila nagtanim ng galit sa kanilang ina dahil ang rason ni Gael, tulad ng nila ay naghahangad lang din ng maayos na buhay ang kanilang ina. Ang plano nila ay alagaan lang ang magkapatid at bigyan sila ng higit na mas maayos na buhay kung saan lahat ay makakapag-aral at matutupad ang lahat ng pangarap nila. Subalit nung malaman ng kanilang tunay na ina na naging maayos na ang buhay ng mga anak nito, muli itong bumalik para makasama raw ang tatlo. My husband and I decided na aampunin na namin ang tatlong bata. Seryoso na wika ni Jenny Lee habang kaharap nila ang tunay na ina ng mga bata at ang abogado nilang mag-asawa. Mas mabibigyan namin sila ng maayos na buhay. Sabi naman ni Dane. Na-realize naming mag-asawa na kaya lang bumalik ang kanilang ina nang malaman niya na maayos ang buhay ng mga anak niya. Subalit nung higit na kailangan siya ng mga anak niya, wala siya. Mas pinili niya ang bago niyang pamilya at iniwan ang mga menor de edad niyang mga anak. Kung nagawa niyang gawin yan sa tatlo, tsak ako na may masigit pa siyang magagawa sa magkakapatid. Hindi sapat na dahilan na nagbalik siya para muli niyang makuha ang mga anak niya. Alam nila na dihada sila sa gusto nilang mangyari dahil tunay na ina pa rin ng mga bata si Ginang Genoa. At kahit ano pa man ang kasalanan na ginawa nito sa mga bata noon, ay mas may karapatan pa rin ito sa mga bata. Sa ngayon, umaasa sila na magagawa ng paraan ng abogado nila ang gusto nilang mangyari dahil makikita rin kay Felicia at Gael na kahit pa masaya sila na muling makita ang kanilang ina, ay ayaw na ulit nilang sumama dito. Besides, kahit si Chantal ay hindi na rin kilala ang ina nito dahil ayon kay Gael, 1-year-old lamang si Chantal nung iniwan sila ng ina nila. Mahal po namin kayo, Mama. At sa totoo lang, sinubukan ko pong intindihin ko ano po ang dahilan mo at nagawa mo kaming iwan noon. Kahit pa sobrang bata ni Chantal. Kahit na alam kong hindi tama ang ginawa mo. Pinagtanggol kita sa mga kapatid ko. Dahil ayokong lumaki sila na tulad kong may galit sa inyo. Gusto ko na kahit pa paano, mahalin kayo ng mga kapatid ko. Sa totoo po niyan, masaya kami na muling makita at masaya rin po kami na gusto mong bumalik sa buhay namin pero pasensya na, Mama. Hindi na po namin kaya na muling sumama sa inyo. Hindi po dahil sa nawala ng respeto at pagmamahal namin sa inyo. Kahit kailan naman po hindi po yan nawala. Ngunit napagtanto ko lang po na hindi mo kaya maging ina sa amin. At kung sasama muli kami sa'yo, baka iwan mo lang ulit kami. Lalo na kapag wala ng yaman na inaakala mo ay meron po kami dahil lang sa may mabait na taong tumutulong sa aming tatlo. Garal-gal ang boses ni Gael.
Ngunit makikita sa mga mata nito na seryoso ito sa sinasabi. Ang ina naman ng tatlo ay hindi maipintang muka marahil dahil hindi ito nagtagumpay sa plano nito. Pasensya na po, Mama. Mahal ka namin. Ngunit sa pagkakataong to, mas pinipili ko pong protektahan ang dalawa kong kapatid. Nagbuntong hininga ang ina ng mga bata na pilit kinakalma ang sarili. Naiintindihan ko kung yan man ang pasya ninyo. Wala na ako magagawa kundi ang hayaan kayo. Ngunit sana ay hindi niyo ipagkait sa akin ang pagkakataon na makita ko pa rin kayo. Sumagot naman si Jenny Lee. Huwag kang mag-alala. Makikita mo pa rin ang mga anak mo. Ikaw ang kanilang tunay na ina. Kaya karapatan mong makita silang tatlo. Mabuti na lang at hindi na ito nakipagtalo pa sa kanila. Nang sabihin nga nila mag-asawa sa tatlo na seryoso sila sa kanilang sinabi kanina na gusto nilang ampunin sila magkakapatid para silang bumuo sa kanilang inaasam na masaya at kompletong pamilya. Labis na natuwa naman ang mga bata at ganon din silang mag-asawa dahil alam agad nila na mamahalin din sila na magkakapatid na para bang tunay nilang magulang. Magmula ngayon, kami nang magiging mommy at daddy ninyo. Kami nang magiging magulang ninyo. Pangako namin sa inyo na ituturing namin kayo na parang tunay naming mga anak. Ibibigay namin sa inyong tatlong buo at pantay na pagmamahal. At pinapangako rin namin sa lahat ng pagkakataon na pipiliin namin ang kapakanan at kasiyahan ninyo. Naluluha pang sabi ni Dane sa mga bata habang buhat-buhat nito siya Chantal at yumakap din dito si Gael at Felicia. Mamahalin din po namin kayo ng buong buo, Mom, Dad, tugon ni Felicia. Sunod naman na yumakap ang mga ito kay Jenny Lee na hindi naman napigil ang pagbuhos ng luha dahil sa wakas natupad na ang pangarap niyang muling mabigyan ng anak at matawag na mommy. Maraming salamat sa pagkumpleto ng isang masayang pamilya na hangad kong magkaroon noon pa man. Sa awa ng Diyos ay mabilis na na-process ang pag-adopt nila sa mga bata at maging magulang ng tatlong anghel ay isa sa pinakamagandang nangyari sa buhay nilang mag-asawa. Lumaki si Gael na open sa kanila kung ano ang sexuality nito na tinanggap naman nila ng buong buo. Isa sa pinakamasayang nasaksihan din nila ay ang sabay-sabay na paghahanda ng mga bata para pumasok sa eskwela na wala nang pag-aalala at problema sa mukha nila. Masayang masaya ako sa pamilya natin, hon. Malambing na sabi ni Dane na yumakap mula sa likuran niya. Napangiti naman si Jenny Lee. Ako rin. Sobra. Parang ang wala na akong ibang mahihiling pa. Thank you for being the best mother and wife, hon. I love you so much. I love you too, Dane. Always. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!